Hello, no? Basahin natin yung teacher sender. Masyadong mahaba, ano? Ipaparaphrase ko na lang yung mga ano, paikliin ko na lang. Yung pinaka ano na lang, yung pinaka summary na lang ng kanyang sentimiento. Meron daw principal na nagpapautang ng 20,000. Tapos ang tubo in 10 months ay 20,000. So 2,000 monthly yun. Di ba? Kasi in 10 yung 20,000 mo in 10 months, dapat mabayaran mo daw ng 40,000. So, dinidivide daw yon in 10 months na monthly amortization, kaya nagiging 4,000 monthly. Nagiget ba? Ngayon, kapag hindi ka rin nakabayad, padadala ka ng demand letter. Tapos, tatakutin ka ng principal, sabihin, i-report ka i-complain ka sa civil service at sa PRC. Alam mo kung private lender yan, ano? Private lender, katulad ng mga PLI, ano? Procedure yon. Pwede nilang gawin yun kasi dishonesty kapag hindi ka nagbayad. Kasi may kasulatan kayo eh. Oo, kaya lang, ang issue rito, principal siya at fellow government employee natin sila doon sa department nyo. Diba? Sa school. O kahit sa ibang school siya, at least isang division lang kayo. Diba? So parang lumalabas, ginagamit yung authority niya at tinitake advantage niya yung mga guro na alam niyang alam naman niyang ikaos. Okay lang sana kung magandang purpose. Walang problema, no? Kasi may mga principal naman na nagpapautang na napakalit lang ng tubo para matulungan lang. Yung iba, walang tubo. Di ba? Siguro, mauunawaan pa natin siya kung in 10 months, ay 2,000 lang ang tubo. Parang tulong na lang niya, no? It can be like that. Per annum dapat. Kaya lang, hindi ito per annum eh. Monthly to eh. Parang lumalabas dito, 5-6 din, no? Yung pautang ng principal. Meron bang batas na meron? Alam ko may batas dito. Hindi ko lang ma-research pa. Pero may batas dito na hindi dapat nagninegosyo. Di ba? Hindi dapat nagninegosyo ang isang authority doon sa kanyang doon sa kanyang pinapasok opisina. Even din yung mga teachers. Kaya lang hindi na ito napapansin. Yung sa mga teachers na nagpapautang, hindi na napapansin. Oo, kaya lang sa principal kasi, nagkakaroon ng issue kasi principal siya. Parang na-exploit niya yung mga guro niya, no? Kaya lang, ito na lang ang payo ni Sir Bong. Huwag na lang kayo mag-loan sa principal. Alam niyo palang ganon. Di ba? Kasi, hindi ko sa inaayon niya ng principal. Kaya lang, hindi naman yata kayo pinipilit ng principal na mag-loan sa kanya eh. Pilitan ba? Hindi naman. Convolution, no? O kaya, siyempre, kung hindi kayo nakakabayad, pumipirma naman kayo ng di ba, na may kasulatan kayo eh. Dapat magbayad kayo. Kaya anong magiging kasiguruhan ng principal na magbabayad kayo? Hindi ko sa inaayunan yung principal. Although alam kong may pagkakamali yung principal kasi tinitake advantage niya yung position niya. At sa pagkakaunawa ni Sir Bong, may batas dyan na bawal mag-business. Double compensation nga yan eh. Kasi pag mag-business ka o part-time, nagpapaalam ka pa sa piscina sa DepEd, no? O sa SDS mo. At yung mga ganyang part-time, hindi yan papayagan. Ang pinapayagan lang na part-time yung teaching outside, no? So, ganoon na lang ang payo natin dyan. Kung ako sa inyo, huwag na lang kayo umutang sa principal. Kasi malaki tubo talaga. Oo, yan eh. Bali, lumalabas na magkano ba? 100% per annum? Hindi ko kasi kasi yung 20,000 mo in 10 months, 40,000. So parang monthly niya ay parang 20% din pala per annum. Tama ba ako? 20% din per annum. Kasi yung 20,000 mo, tamang
ang balik sa kanya ay 40,000 in 10 months. So, nakikita ko na in fairness naman sa principal, kung hindi naman niya kayo pinipilit, di ba? Kung hindi niya kayo pinipilit, hindi niya kayo tinatakot, walang coercion para mag-loan kayo sa kanya, at kayo naman nagpupunta, paano natin masisisi yung principal? Kung nagkakaroon man siya ng sa private borrower naman, ganun din ang gagawin. Procedure yun. And that is appropriate lang yun. Yung papadalan ka ng demand letter. Tapos, kapag hindi ka nakabayad, nasa naman yan, yung dishonesty. Nasa batas naman yun na po pwede kayong sa PRC or CSC. Nasa yan? Nasa rules yan. O yung mga ground para dishonesty kasi yun Kaya hindi ko sa pinapanigan yung principal their teachers Oo, kaya lang kung ako sa principal ay ihinto na lang din. Oo, kasi mahirap din ma-report. Kasi meron tayong batas dyan na hindi dapat nagninegosyo ang lalo na yung mga authority sa loob ng kanyang opisina. May tawag dyan, nakalimutan ko na. So, ganun lang ang payo ni Sir Bong.